Welcome back to Good Morning, Boss. Nako, Audrey, maganda tong ating sunod na may interview. Dahil isang Pilipino naman po ang magbibigay ng karangalan sa Pilipinas sa sining sa may industry naman ng architecture. Yes, isang batang-bata itong kumbaga nanalo sa Munich, Germany. Nako. At para pag-usapan yan, makakasama po natin ang kagagraduate lang ng architecture pero mag-exam na siya for board ng June. Tama ba? Si Christian Salandanan. Good morning, Christian. Good morning, Carla. Good morning, Audrey. Oo, ito Christian, nabalitaan namin, may napanalunan ka sa Munich, Germany. Siguro, kwentuhan mo kami kung ano ito, kung ano itong competition na to. Bali, yung competition na to is RQ World Academy Awards 2. Ano siya, 2-year lasting competition na 2013 to 2015, which was organized by RQ Europe. Ano siya, invited lahat ng open to all architecture students. Okay. And then, kumbaga, sasubmit mo yung projects mo. And I saw it via online. Kasi I'm used to joining competition ever since nung college pa. And then, so I submitted my undergraduate thesis, which was entitled Casa Kawayan Bamboo Research and Development Complex. Na about siya sa pag-utilize ng bamboo from production up to utilization. And then itong December nga, good news came na I was chosen as one of the 12 winners ng competition na to. Okay, Christian, bago natin pag-usapan kung tungkol saan yung project mong isinabit na talagang napansin ng mga hurado, meron 12 judges dito sa may competition na to at wala ni isa dong Pilipino. Wala ni isang Pilipino dun sa... Yun yung maganda. At lahat ito open for mga architectural students sa buong mundo. Sa buong mundo. Okay. Oo. So ilan kayong mga tatanggap ng award? Yung nanalo is 12 yung nanalo out of 1,400 plus na entries. 1,400 plus. Napakadami. Napakarami nun. Okay, we're so proud na isang Pilipino naman ang napili sa awardings na ito. Tungkol saan itong proyektong ito? Yung project ko na Bamboo Research and Development Complex is about catering yung needs ng bamboo industry in terms of construction. Kasi dito sa atin, yung production is sa DNR, production ng mga bamboo products. And then yung utilization is under DOST. Kumbaga merong dalawang sangay ng gobyerno na ang nangyayari is may gap in between. Kumbaga kung ako yung let's say example, kung ako yung farmer, magtatanim ako ng kawayan, punta ako sa DNR, tatanong ako paano yung mga technique strategies. Pero pag tatanungin ko na para saan, doon ngayon nagkakaroon ng problema. Kasi under DOST, kumbaga sa kabila na naman, sasabihin hindi namin hawak yan. Although may mga projects yung government na pero hindi yung full blast. Kumbaga may gap in between. So itong proposed project ko is a consolidated na from production to utilization. Para pag merong nag-training na mga farmers or mga interested sa bamboo industry, sasabihin nila, pwede namin sabihin na etong magtanim kang kawayan kasi ito yung pwede mong gawin dyan. Ito yung pwede mong kitain dyan. Kasi hindi mo pwede sabihin sa mga farmers lang na magtanim kang kawayan, nakatulong yan sa environment, nakakalinis ng... Kailangan may pakinabang sa Hindi kanila. nila kumbaga, sabihin mo magtanim kang kawayan kasi may pera dyan. Okay. So may dapat ipakita, yung sa may proyekto mo, ipinapakita dito na mayroong demand pala dyan at magiging maganda ito bilang pang negosyo. Totoo. Alam mo, Carla, Christian, ang nakakalungkot dito, dito sa Pilipinas ay nag-e-export pa rin ng mga bamboo or bamboo products, So although may mga locally made na mga gawa sa bamboo na mga furnitures, alkansya, pero nag-e-export pa tayo niyan. So etong proyektong ito, maring magbukas sa market ng mas malaking demand para sa mga bamboos. Totoo. Nakausap ko nga yung ilan sa mga taga-DOST and taga-DNR na inopen up ko sa kanila to, and then nasabi rin nila na kailangan. Kumbaga, sila mismo nagsabi na kailangan yung mga katulad nitong project para maging full blast nga yung development ng bamboo industry. Actually, patay na rin kasi talaga yung... Actually, meron ba na bamboo industry? Misalo na ngayon, para ngayon,
Miss gusto nating design yung mga very industrial, yung mga steel, yung mga ginagamit natin, no? Very minimalist, pero hindi natin alam na meron pala tayong mga gamit dito. Like, again, yung bamboo, no? Na sinasabi nga kanina ni Christian sa atin na pwede natin siya magamit sa loob ng bahay, hindi nga natin alam na pwede natin to gamitin. So, siguro, kwentuhan niya pa tayo about the project na sinend mo sa Germany. Ano ba ito? Like, is it all about just the bamboo or meron ka bang prinesenta na parang plano? Yung sa design ko is, pinakita ko doon na yung paggamit ng bamboo from structural to finishes. Na hindi lang siya yung bahay kubo na kwadrado. Kasi pag sinabi nating kawayan na building, papasok sa utak ng mga Pilipino is bahay kubo, square, diretso. Kumbaga, kumbaga doon pa lang, na restricted na yung thinking natin kasi wala sila nakikitang ibang sample. Whereas dun sa project na ginawa ko is pinakita ko kung ano pa yung potential na kaya ng kawayan. Kumbaga hindi lang siya for small scale projects. Pinakita ko dun na kaya siya kahit large scale basta tamang paggamit, tamang pag-alaga and yung technology na i-introduce mo dun sa lumang sa Okay, kanina, Christian, bago natin pag-usapan nitong project mo, no, ang pumasok agad sa isip ko, saan nga ba ginagamit ang kawayan? Lalo na pagdating sa architecture o sa bahay mo man lang, ano bang makikita mo ginagamitan ng kawayan doon? Bukod sa furniture, tsaka yung nilalagay sa dingding. Oo, pwede ba siyang gawin? Pero ang alam ko, Christian, sa ibang bansa, maging mga poste ginagamitan ng kawayan. Tama ba ito sa pag-aaral mo? Totoo. Yung sa Indonesia, sa Malaysia, sa mga Asian countries natin dito. And then sa Colombia, ginagamit na siya. Actually, 40 years ago na siya ginagamit sa mga large-scale projects. Na sa katunayan, kasama na sa building code nila na tinatawag. Kumbaga, meron tayong building code dito na nire-recognize nila doon yung bamboo as structural components talaga. Whereas dito, hindi natin nire-recognize. Yun yung isa rin na nakikita kong hindrance. Kumbaga kung sa building code pa lang is hindi na siya recognized as But ako architect, ba't ko pa siya gagamitin? Kumbaga kung doon pa lang hindi naman siya recommended or what. Well, ngayon, dahil ikaw ay magiging architect na sa June, Hopefully. bakit gagamitin ng mga Pilipino magpapagawa ng bahay, ng condominiums, o kung anumang istruktura? Oo nga. Ayun, bakit pwede kailangan pala siya gamitin sa ng mga bamboo? large scale. Para sa akin kasi parte na to ng una dahil yung sa material na madali siyang ma-produce. And then yung environmental impact niya. Alam natin na yung concrete and steel takes about 5 to combine yung dalawa, 8% yung carbon footprint na napoproduce nun. Ayan, ito, nauuso rin yung green architecture. Advisable na ba siya sa ganitong panahon? Actually, green architecture is a big term na personal opinion na yung nangyayari ngayon pag sinabing green, ang daming strategies to be green. Lalagyan ng yung green roof, yung mga puno sa taas ng bubong, etc. But there are many ways on using green architecture. And then for me, this is one of my ways, one of my vision para gamitin, para i-introduce yung green architecture through yung sa material na bamboo. Etong project din bang ito, ang pinresent mo sa may napanalunan mo naman sa may Korea? Tama ba ako? Oba. The same project? din. Same. Ano naman, can you kwentuhan mo kami tungkol doon sa may napanalunan mo sa Korea? Kung yung sa isang competition is open to all projects, diba? Ito naman sa Korea is entitled World Bamboo Design Competition. Kumbaga, ito naman is involved na not just students, also practicing architects abroad. Wow, tapos ikaw yung nanalo. And then, Galing, no? I won third place. Wow. Out of, in-announce yung finalists, which is 16 finalists. And then, nung nalaman ko nga yung finalist, meron doon 2 entry na I know kung saan ang galing. Kasi kumbaga sa sikat na bamboo architect siya sa ibang bansa na pinagtatanungan ko nung gumagawa ko ng thesis. Kumbaga sila yung ginagawa kong reference and then nalaman ko parang sila na yung kalaban ko nung sa finals. Napakagaling, wow. Okay, bilang panghuling katanungan, Christian, itong proyektong ito, anong gusto mo maging silbi niya sa ating bayan na para
ma-share mo yung idea na ito sa buong Pilipinas at ano yung gusto mo maging pakinabang dito ng bawat Pilipino? Ang vision ko dito is to promote yung material na magamit yung full potential niya. Kasi nakikita ko hindi pa tapped yung talagang potential niya sa architecture. Yun yung gusto kong i-push through sa career ko. Although alam ko na magiging mahirap and rocky yung magiging path. Pero this is my passion talaga. Okay. Oo. So, Actually, good luck. Good luck. Unti-unti nang nakikilala si Christian sa buong mundo. Isipin mo, Germany. Pumunta ka ba ng Germany? Yes, sa Para Japan. tanggapin yung award. Good luck, Germany, Okay, Korea, congratulations. and good luck and congratulations sa iyo. And thank you for sharing Thank yung you. napakagandang proyekto. Again, nakasama po natin si Christian Salandanan, ang nanalo sa Archie World sa Germany. Thank you so Carla. much. Thank you, Audrey. Okay, yan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.